Magandang araw sa lahat, ang pagbabalik. So ngayon guys ay magpipinting na naman tayo ng watercolor painting. Ang watercolor painting nga pala guys ay iba sa acrylic or oil paint dahil ang watercolor painting ay mas magaan. Dahil nga ang watercolor painting ay ginagamitan siya ng tubig, kaya nga ito ay mabilis kumalat. So dahil mabilis siyang kumalat at ito ay magaan, so kailangan dahan-dahan lang talaga ang pag-stroke nito. Hindi ito kagaya ng acrylic paint or oil paint na mas mabigat ang content nila. So ang watercolor ay kailangan maingat ka talaga dito guys, no. So ang painting natin ay 4 minutes lang, mabilis lang to guys, no. Hindi naman ito ganun kaganda. So napaka basic lang ng painting natin ngayon guys. At ang painting pala natin ay Ark of Noe. So ang Ark of Noe, ito nga pala ang ginamit ng Diyos upang maligtas ang buong sangkatauhan nung panahon ng pagbaha sa panahon ni Noe. Kung saan ay nilipol nga ng Diyos ang lahat ng mga nilalang sa lupa, maging babae at lalaki, sa pamamagitan ng pagbaha dahil pinaulanan tayo ng Diyos ng 150 days upang lipulin ang buong mundo at tuluyang ma-wash out lahat ng nilalang sa balat ng lupa. Yun nga, ang tanging tinira lamang ng Diyos ay ang pamilya lamang ni Noe. Dahil ang pamilya lamang ni Noe ang naging matuwid sa paningin ng Diyos nung kanyang kapanahunan. At dito nga din namatay ang pinakamatandang tao sa mundo na si Methuselah, na ang edad niya ay 969 years old. Siya ang pinakamatandang tao na nabuhay sa balat ng lupa at siya lamang ay namatay sa panahon ng pangkalawakang pagbaha sa buong mundo. Ayun nga guys, dahil nga sa sobrang kasamaan ng tao, kaya nilipol ang mundo ng panahon ni Noe. Pero pagkatapos nun guys ay sumumpa ang Diyos na hindi na ulilipulin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. At yun nga ang sign ng ating baghari or ang rainbow. Sa tuwing nakakita tayo ng rainbow, ang ibig sabihin niyan ay agreement na hindi na tayo lilipulin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbaha uli. Ayun, so sana may natutunan kayo guys kahit papano. At alam naman natin na kilala itong kwento na to ng panahon ni Noe, na siya nga ay gumawa ng arko. At ang paggawa ng arko ni Noe guys, no, ay siya ay gumawa sa kalagitnaan ng init ng panahon kung saan nga ay ang mga tao ay pinagtatawanan lamang siya dahil nga siya ay gumagawa ng arko na hindi naman umulan. So yun nga guys, no, pagkatapos ng baha ay inutusan nga ni Noe na paliparin ang ibon upang malaman kung mayroon na tumubong mga halaman. Ibig sabihin noon ay tapos na ang pagbaha at humupa na ang tubig sa kalupaan. Ayun nga guys, no, ang unang inutusan niya ay ang uwak, kung saan ang uwak na inutusan niya ay hindi na nga nakabalik sa kanila dahil nga ito ay sumabit sa mga taong namatay, at yun nga ay pinagtutukan niya at hindi na nga siya nakabalik. At pangalawang inutusan niya ay yun nga ang dove, kung saan ay nagdala pa nga ito ng dahon na nakabalik sa ark ni Noe, na ibig sabihin ay yun nga, humupa na nga ang baha. Ayun, nung malaman nila na humupa na ang baha sa buong mundo, yun nga ay isa-isa na pinakawala ni Noe ang mga hayop. Ayun. Ayun nga guys, maraming salamat. Malapit na tayong matapos guys, no. Pa-share, pa-like and share na lamang guys sa ating video. At nagpapasalamat nga pala ako sa patuloy na sumusuporta sa aking mga content. Yun nga guys, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.